puntahan natin ang North. Yung mula Tutuban hanggang Clark po, kumusta yung pagpapagawa po noon? Mas mabilis po yun. Tuloy-tuloy po. Nauna na po yun. Ang pinakamaaga hong magiging operational ang Clark International Airport hanggang Valenzuela ay December of 2027. Tuloy-tuloy po ang trabaho natin doon. Ganun ulit po, clearing relocation po ng informal settlers ang nagpapabagal po. But as soon as ma-relocate po natin lahat ng mga kababayan po natin, ay dire-diretso na po ang ang construction po. By December 2027, that's the earliest po that we can be operational ho. Yusek, I understand yung ibang trend natin, bago yon, yung mga galing Indonesia yon, I think. Ano pong mangyayari dito sa mga trend na ito kung eventually gagamitin pala natin ay electric trains? Yeah, salamat po sa katanungan po yan. Hindi po masasayang yung mga lumang bagon po natin sapagkat yun po ay siya naman po dadalhin natin sa Southern Tagalog sa Bicol region. Merong kasalukuyang, meron pa humbiyahe ang PNR dito sa Southern Tagalog sa Bicol region. Hindi hihinto ang PNR dito sa area na to. Bagkus madadagdagan ng mga biyahe dito dahil yung mga lumang bagon natin dito ay siya naman dadalhin natin sa mula Calamba hanggang Legazpi City. So ibig sabihin po, ang kabawasan po ng Metro Manila karagdagan naman po ng Southern Tagalog at saka ng Bicol area. Sa kasalukuyan meron na tayong biyaheng Calamba hanggang Lucena at Sipocot, Albay, papuntang Naga at Naga to Legazpi City. By the end of this year, mako-connect na po natin ang mga tulay at saka Riles sa Quezon Province. By the end of this year po, tuloy-tuloy na ang biyahe natin mula Calamba hanggang Legazpi. So, that's good. Tuloy-tuloy din po ang pag-aayos natin ng Riles dito sa lumang alignment po ng PNR. Sir, maraming tanong for sure yung ating mga kababayan tungkol dito. Pero isa-isahin po natin ano po ang mangyayari doon sa mga pasahero na normally sumasakay mula Tutuban hanggang Alabang? Ano po yung magiging option po nila once na isara nyo po itong linya natin starting sa Huwebes Santo? Ang alternatibong ruta na binuksan po ang LTFRB. Nagpapasalamat po tayo sa LTFRB dahil nagbukas ito ng mga bagong bus routes sa mga dating dadaanan po ng PNR at sa nagkaroon sila ng special franchises. Ibig sabihin, nagdagdag ng mga bus ang LTFRB, an initial 25 buses. Kung kukulangin po ito, ay dadagdagan po nila. Ang mga bus stops po nitong mga bus na ito ay malapit po sa mga dating istasyon ng PNR. So kami po ay nagpapasalamat sa LTFRB at tumugon naman po sila kaagad para maibasan ang epekto sa ating mga pasahero. Pero sinasabi po ng ilang advocacy groups, especially Alt Mobility, na parang hindi po yata sapat itong mga bus para dun sa mga maaapektuhan na mga pasahero dito po sa isasara nga pong PNR. Ano pong tugon nyo doon? Nakamonitor po ang LTFRB dyan. Tayo rin po nakamonitor. Mga LGUs po natin nakamonitor po. Kung kulang po yan, ay dadagdagan kaagad po ng LTFRB. But there's no other option, Yusek, kung talaga ito ay kahit may mga maaapektuhan, kailangan po talagang indain ng mga pasahero because in the long run, sila din naman po ang makikinabang dito. Opo, kasi kaligtasan din ng mga pasahero ang iniisip natin kasi katulad na banggit ko kanina po, elevated po yung LNCR. Kung tuloy-tuloy ang biyahe ng PNR, sa baba ang biyahe niyan. Habang ang konstruksyon nasa taas po, ay medyo baka mabagsakan yung mga kababayan natin habang dumadaan ang PNR. Mahirap po. Kaya mas mabuti na magsakripisyo po tayong lahat ng konti po
para sa isang pangmatagalang pag-uunlad at ginhawa po ng mga pasahero. Explain lang din po natin dito sa mga talagang parokyano ng PENR na sila po talaga ang pinaka-affected dito, yung mga laging gumagamit nito. Pinag-aralang maigi nitong gumagawa ng konstruksyon at dito nga of commuter railway, kung bakit kinakailangang isara muna siya for a while. There are really no other options. Or meron Opo. naman, pero mas mabilis po ito at mas laking tipid para sa gobyerno. Opo, the other option po is to create tracks alongside the old tracks, new tracks. Gagawa tayo ng mga bagong tracks po sa tabi po nito. Subalit, katulad na nasabi ko kanina, hindi po ligtas to ng husto dahil may construction po. Maantala po yung construction natin. So, pangalawa po, may karagdagang gastos so ito na additional more than 12 billion po. Pangatlo ho, hindi ho makakabuelo ng NSCR magkakaroon ng additional delays ng a minimum of 8 months sa completion ho ng PNR. Minimum po yun kasi kung magtatayo po tayo ng mga truck sa tabi po, bagong release po sa tabi, ay mag-clear na naman po tayo na mga informal settlers na apektado doon. Kailangan i-clear ho muna natin yon, kailangan ayusin ho muna natin yung relocation sites ng mga to bago ho natin magawa yun. Gagawa ho tayo ng mga bagong tulay. So malaking gastos. So in other words po, naisip po namin, mas logical ho, as mas practical na bilisan na lang po natin ang construction para tuloy-tuloy ho ang buwelo ng mga contractor natin at matapos natin kaagad. Meron din po mga tatamaan na mga residente dito po sa gagawing construction. Marami pong informal settlers po tatamaan po, mga 13,000 households to mula Tutuban hanggang Calamba. Paano po ang Yan plano po, natin? i-relocate po natin. Saan pong relocation ililipat itong mga informal settlers? Within Metro Manila po, sa mga taga Metro Manila po, within Metro Manila. At saka yung mga taga labas po ng Metro Manila, kung saan ho ang syudad nila po o munisipyo po nila, doon din po ang relocation site. Okay. Sir, itong alternative na masakyan ng mga pasahero, kasi as I understand it, napakamura ng pasahe sa PNR, itong sasakyan nilang bus na may stop sa bawat PNR stops, subsidized po ba ito? Magkakaroon po ba ng libreng sakay? Hindi po libreng sakay ito, pareho ho ang boarding pass ho nito katulad ng PNR. Sa PNR po, ang minimum boarding pass mo ho is 15,000 po. Ay, 15 pesos po. So, ganun din po sa buso. Ang minimum ho boarding is 15 pesos po. So, ang pinagkaiba lang po is after yung 15 pesos ng PNR is for the first 14 kilometers. Sa bus naman po, yung 15 pesos ng bus is for the first 5 kilometers po. Okay. Pero minimum pong pasahe pareho po. Okay. Sir, kanina po nabanggit niyo yung ruta natin papuntang Bicol. Marami pong nagtatanong kailan or kung may possibility po bang maibalik yung tinatawag nating Bicol Express. Yung Bicol Express po, dalawa po yan. Yung unang lumang linya po ng PNR, ginagawa po natin ngayon. In fact, meron na po tayong biyaheng Naga to Legazpi, Sipocot to Naga. Meron na po tayong biyahe niyan. Meron na po tayong biyaheng Calamba to Lucena. At yung Lucena to Albay, ginagawa na po natin yung mga tulay. Sa Gumaca, Quezon, yan po. Sa lugar na yan, Lopez, Quezon, ginagawa na po natin yung mga tulay dyan. Yung Tagkawayan, ginagawa na po natin yung tulay dyan. So, by the end of this year, tuloy-tuloy na ho ang biyahe natin mula Calamba hanggang Legazpi City. Yan ho yung lumang PNR po. Yung lumang alignment o yung lumang daanan ng PNR na dumadaan pa ho sa mga bayan-bayan. Meron ho tayong ginagawa ngayon, kasalukuyan nung ginagawa na dire-diretso naman po mula Calamba hanggang Daraga International Airport. Dito ho, dahil diretso ho yung alignment ho natin dito, mas mabilis ho yung tren dito. 120 kilometers per hour ho ang takbo ng tren natin ito. So, yun ho, mas mabilis ho yun, ginagawa na ho rin ho natin. Bumibili, nagkakaroon na rin ho tayo ng right of way at saka
nagpapatayo na rin ho ng pabahay yung National Housing Authority para i-relocate yung mga apektadong informal settlers dyan po sa lugar na yan. Mhm. Yun, sir, kanina, off-cam, kinukwento ko kay DJ Chacha yung mga informal settlers diyan sa bandang Southern Tagalog, bandang Bicol. Ilang families po ba itong maapektuhan po na kailangan i-relocate? Marami-rami din ho ito, more than 10,000 din po. Okay. Ang dami. Sir, mula sa South, puntahan natin ang North. Yung mula Tutuban hanggang Clark po, kumusta yung pagpapagawa po noon? Mas mabilis po yun. Tuloy-tuloy po. Nauna na po yun. Ang pinakamaaga hong magiging operational ang Clark International Airport hanggang Valenzuela ay December of 2027. Tuloy-tuloy po ang trabaho natin doon. Ganun ulit po, clearing relocation po ng informal settlers ang nagpapabagal po. But as soon as ma-relocate po natin lahat ng mga kababayan po natin, ay dire-diretso na po ang biyahe, ang construction po. By December 2027, that's the earliest po that we can be operational ho. Mula naman Clark International Airport, patungo norte naman, may ginagawa na ho tayong feasibility study para hanggang La Union naman po.